Aray na mga bade. Aba, ay mataas na nga. Mataas na nga mga bade. Aray na. Tabi-tabi po. Ay, malaki na itinaas mga bade. Ayan oh. Ayan. At kumukulo pa rin. Ay, narinig na tayo sa Talaga proper. Dine sa Mabini. Tayo nga ay sisinsay dine sa mismong isang lugar na kung saan ay meron doong sinasabi daw na mini vulkan. Yun ang sabi ng mga tao. Kaya i-check natin kung totoo nga ba yung sinasabing gayon ng mga tao din eh. Kasi alam naman natin na aring Mabini ay maraming mga hot spring. Matapos ko nga makipag-coordinate sa barangay upang sa ganun ay alam naman nila yung pakay ko sa pagpasok ko dito sa kanilang lugar, ay dumiretso na nga tayo. So may go signal na pwede nating i-vlog at pwede nating puntahan itong mismong lokasyon na kung saan sinasabi ng mga ilang residente dito na bulkan daw. Kaya pupuntahan natin ngayon para at least ay maipaliwanag ko sa inyo ang konting kasaysayan. So ito na mga buddy ang Barangay Santo Tomas ng Mabini o tinatawag ding Sili. So ang lugar na ito ay nasa isang ridge ng isang bundok na kung saan ang mga bahay ay mga nasa gilid lamang ng magkabilang bangin. Nandini tayo ngayon sa Barangay Santo Tomas o kilala rin sa tawag na Sili. At pupuntahan na nga natin itong sinasabi na bulkan daw dito sa barangay na ito. So ito na mga buddy yung pababa dito sa sinasabi na bulkan daw, no? Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo mga buddy kung ano ito. At pagbalik natin may mga makakausap tayo ng mga residente dito na naka-witness kung paano ito nabuo. Ano? Yan, para mas malinaw mga buddy, no. So itong vlog natin mga buddy ay para i-share sa inyo yung konting kasaysayan ng lugar na ito, lalong-lalo na ng Mabini, at hindi para magdulot ng takot sa mga tao. Okay? So kita nyo naman mga buddy yung view. Napakaganda, di ba? Ay tarik-tarik din palang aring ating ahonin mamaya mga buddy. So walang katao-tao ngayon dito mga buddy, kundi tayo lang. Solong-solo natin tong lugar na ito. Ayun, nakikita ko na mga buddy ang sinasabing are. Dahil din sa request ng ating mga kababayan ay are, pupuntahan na natin para maipakita ko sa inyo uli itong sinasabi na bulkan. Are na mga buddy. Aba, ay mataas na nga. Mataas na nga mga buddy. Are na. Tabi-tabi po. Ay, malaki na itinaas mga buddy. Ayan oh. Ayan. At kumukulo pa rin. So atin muna ilagay ang ating mga gamit din para maipakita ko sa inyo itong sinasabi ko mga buddy. Are na. So meron na siyang hagdan, paakyat. Tapos tatatakluban siya ng ng mga sanga ng puno. Ito, akyatin na natin mga buddy. Ako medyo madulas lang medyo madulas lang. Ay, kumukulo pa rin. So yan mga buddy, ang sinasabi na bulkan. Ito daw yung kanyang pinaka-crater. Pero paano nga kaya nabuo to? Susubukan natin kung mainit. So hindi ganun ka yung init mga buddy. Kung mapapansin niyo, ito yung parang mini crater niya. Tapos bubulak dito sa gitna, may butas siya. Siguro mga 3 inches ang diameter mga buddy. Yan oh. So subukan natin amoy ng tubig. Amoy siya, kalawang. Okay. So ano bang history nito mga buddy? Alam nyo bang history nito? Kasi
Dito tayo pwesto, no, para ipakita ko rin sa inyo to. Ayan. Kasi noong 1981, itong lugar na ito ay binaunan ng 300 meters na tubo. Kasi ang Mabini, mga buddy, ay maraming hot spring. At ito ay parang sinosurvey nila yung mga lugar dito. Kagaya ng sa Mainit, may hot spring, no? At dito sa Santo Tomas, sa mga potensyal na pagkukuhanan ng geothermal energy. Parang ganun, mga buddy. So 1981, binaunan to. Kaso, anong nangyari, hindi natuloy dahil parang insufficient yung energy na ilalabas dito. Ayan. So ang mga naghukay dito ay from I think Department of Energy. Pero nagkaroon na ng pag-aaral ang PHIVOLCS, dati ay Commission on Volcanology ata, noong 1970 pa. So yun ang history nito, mga buddy. Pati na rin doon sa CO2 bubbling sa Sulo, yung ating pinuntahan, pinag-aralan din nila yon. Pero dito, mga hot spring to, mga posible na pagkuhanan ng geothermal energy. Hindi nga lang naging sapat. So kaya nabuo ito, pagdaan ng maraming taon, dahil na rin sa inilalabas na deposit, naiipon siya, mga buddy. Ayan, oh, naiipon siya hanggang lumaki ng lumaki. From 1981, ilang years na, mga buddy. Kaya ganyan siya. Nung last time na pumunta kami dito ng aking asawa, medyo mababa pa siya. Siguro hanggang dito pa lang. Parang dumagdag na to, itong layer na to. Yan. So yan, mga buddy, ang history nitong sinasabi na bulkan. Actually, hindi ito bulkan, mga buddy. Ito ay part lang or source lang ng hot spring. Dito sila nagbao ng tubo na almost 300 meters ang lalim. So yon. So nabuo lang to dahil sa pagdating ng panahon, yung minerals na nilalabas ito, ayan na. Pero ano siya, no? Kulay kalawang siya, mga buddy. Yan, no? Tingnan niyo. Tapos pag inamoy mo ng tubig, may kalawang. Hindi natin alam kung nandito pa yung tubo o. Ayan. So yan po ang history niyan. So yan. Ang sinasabi na bulkan dito sa Mabini, ang mini bulkan ng Mabini. Pero actually ito ay hinukay, binaunan ng ilang metrong tubo para makakuha ng sample. Okay, so baba na tayo, mga buddy. At medyo madulas tong pag-akyat din sa sinasabing bulkan are. Yun. Okay, so ikutin natin, mga buddy, itong pinatatayuan nitong napakalaking umbok ng lupa na to, na sinasabi na ito daw ay bulkan. Pero for info, hindi po ito bulkan, mga buddy. Ayan. Hindi po siya bulkan. So kung inyong mapapansin, katabi lang siya nitong isang patay na creek. Ayan. At dito may ano rin, yung tubig ay kulay kalawang, mga buddy. Hindi natin alam kung ito ay dahil sa tubo, kasi hindi, plastic yung tubo eh. Ayan, oh, kulay kalawang siya, oh. Ayan. Ayan ang tubig dito, oh. Kulay kalawang siya. Doon sa tabi na yon. Tapos may mga tubo din ng tubig dito, pero plastic siya, mga buddy. Hindi siya yung tubo na maaaring kalawangin. So yan, pag akyat natin dito, dito na makikita itong pinagbaunan ng mahahabang tubo noong 1981. Ayan na siya. So dito naman tayo sa kabila. Ayan.
Then may daan din dito. Pababa. So ito ay papunta din dun sa creek. Ayan, ito yung creek mga buddy. So yan, kita nyo, walang tubig. At least naipakita ko sa inyo mga buddy itong lugar na to dito sa Barangay Santo Tomas, na kung saan nga sinasabi ito daw ay isang bulkan. Pero hindi po ito bulkan mga buddy. Ay mahaba-habang ahonin are mga buddy. I-interviewin natin yung mga ilang nakakwentuhan ko kanina dito sa Barangay Santo Tomas. Kukwento nila yung mga naranasan nila noong 1981. Kaunti pa. Halhal si Supremo. Grabe. Malapit na. Kaunti na lang. Malalagot ng hininga natin sa Tarik din eh. Ay, sa wakas nakarating din tayo din eh. Okay, punta na tayo sa kabahayan. Tayo nga ay paparinin na muli sa ating pinanggalingan din sa may malapit sa kanilang barangay hall para magpasalamat din at magpaalam dahil nga tayo ay pinayagan na ma-feature natin sa ating Facebook page aring kanilang sinasabi na bulkan, which is hindi naman talaga bulkan yan mga buddy. So yun mga buddy, nakumpleto natin yung ating mission dito sa Barangay Santo Tomas. Naipakita ko sa inyo yung yung mismong sinasabi na bulkan. Nakapagpalipad tayo ng drone. So ngayon naman, punta tayo dun sa baba para interviewin natin yung ilang residente. Okay? Ay mga bata, hi! Yan! Ay ikaw? Sige, thank you. Matapos nga natin na magpaalam at magpasalamat ay tayo na may dadako din sa ating tinambayan kanina bago tayo pinapasok. Ayan, shout out sa iyo kuya. Kita nyo naman mga buddy ang pagkakaganda ng view din sa may Santo Tomas. Talaga namang overlooking ang napakagandang dagat at ang parte ng Talaga. Yan po ang mismong barangay ng Santo Tomas o Sili. Hindi muna tayo nagsuot ng helmet dahil pinagbabawal nila ang naka-helmet din para makilala kung sino yung dumadaan. Yan ang pinaka-purpose nila mga buddy. At nagpapasalamat din tayo din kay kuya na nakahuntahan natin kanina bago tayo pumasok. At ngayon naman din muna tayo tatambay para tanungin natin yung ating mga nakahuntahan kanina tungkol sa kanilang karanasan. Kuya Jerry, si Mamay Calixto, si Kuya Gordeng. Mamay Gordeng. Nahuntahan na natin to kanina bago tayo pumunta doon sa may sinasabing bulkan. Ay may kukwento ring mga are na sila mismo nakaranas noong ito ay binabaunan ng tubo. Ayan. Para maibahagi ko rin sa inyo mga buddy yung kaunting kasaysayan ng Barangay Santo Tomas dahil noong 1981 nga ito ay naging project ng gobyerno tungkol sa geothermal, geothermal energy dahil nga ang Mabini, ang buong Kalumpan Peninsula ay isang matandang bulkan. Yan. So mayaman to sa mga hot spring, sa mainit, sa may Estrella, meron din ata doon sa may Sulo na yung CO2 at ito nga sa Santo Tomas. So nandito sila para ikwento yung kanilang mga naranasan noon. Unahin muna natin tong si Kuya Jerry. Ano gang iyong naranasan nung talbata pa? Yun kita ko sila nagpalusong doon ng maraming makina. Hindi man namin alam kung anong propose. Oo. Tapos nung maalaman namin yung pala'y gayon nga yung lalagyan daw nila ng mga tubo. At i-examinin daw nila yung mga nalabas sa tubo na lupa. Oo. Sabi gayon nila. Oo. Ay di gayon nakikipanood na lang ako dahil ako bata pa lang noon. Ilang taon kayo noon? Mag-12 anyos lang. 12 anyos. Oo, ang mga ito naman nagtrabaho doon. Si Kuya Calixto. Ano naman si Mamay Calixto? Noong nakaranas doon na kami ang tatrabaho. Ang araw Ang araw ba 20? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos isang araw ang bayad sa inyo. Mga ilang tao ho kayo? Kami taga rito, 3. 3. Tapos ang iba, taga ibang lugar na. Yung kasama na ng Yung mga- yung kumpanya Nung nagbubutas. Chicken Race. Ay tumagal ho ng ilang buwan ho yun.
Taon din. Ano? Taon din. Taon din, 1980, basta 1981 ho yun. 1981 ang pamulan. Mhm. Matagal din yun. Matagal din na bago na-demolish ang kanilang bago hinakot nila kanilang Mga gamit. makina. Ay, yung mga tubo, inalis din. Oo, dinala. Ah, Ang naiwan sa ilalim ay yung hindi na maaari. dahil Yung hindi makukuha, yung pinakailalim. Butas na raw. oo. Sa higpit ng init. Ayun. So, ibig sabihin, may sa 300 metro na tubo na ibinaon doon, may mga natira. Oo, may natira. Yung kailalim na natira doon, Oo. hindi na nakuha nila. Yun. Eh, kayo ho, ano hong karanasan ho nyo doon? Ako na may ngay naahon din lang. Mm. Dahil may lupa din yan, may lupa Nakikita ko doon. yung mga nakukuhang bato na sari-sari Mhm. na nilalagay nila Sa sa mga kahon, box, sa mga box. sa mga box. Oho. Yun lang ang aking na Oo. pansin doon. Dahil ako'y Magagawan mo. tuwing hapon na ahon Gagawang ako. box na Oo. yan. Ay Tapos yung nakalagay mga doon sa mga box. Nilalagay Sari-sari sa box. kulay, Oo. Kaya ka sa truck. parang may marmol. Oo. Ito mga Parang gawain plato. Kung sa amin nila, Ito parang may ginto. may halong parang hilaw na ginto. Ba't ibang klase? Oo. Yun, Ayun. naka-box. So, yun po ang kasaysayan ng sinasabi na bulkan dito. Actually, yun ay isang area kung saan may hot spring at yun nga ay binutas para tingnan kung may ano ng geothermal energy. Okay, so yun po mga buddy, maraming salamat po.